Bago pa man at sa pagpasok ng taong 2000 ay iba't ibang kaisipan lang nabuo sa ating bansa at sa ating mga Pilipino. Namuo ang takot sa karamihan dahil sa ideya ng pagkatapos ng mundo na magpapasimula na raw ang Great Tribulation ay sa mga mananampalataya at babalik na ang ating Panginoong Hesukristo. Marami pang mga nag-abang na tumingala sa kalangitan na baka daw merong dumating nga. At meron din namang mga umakyat sa bundok tulad ng Mount Banahaw kung saan ay dito naman sila naglagi hanggang hating gabi at kung ano-ano pa. Bagaman ang takot naman sa Millennium Bug ay agad din namang naibsan bago pa man sumapit ang taong 2000 dahil ayon naman sa mga technician at mga eksperto ay napagandaan na raw nila ito. Bagaman na magpalit nga ng taon ay wala naman talagang nangyari. Okay na sana na sa pagpasok ng bagong milenyo ay masaya tayo at buong sikap na haharapin ng hikawas na buhay. Kaya nga lang ang politikal na Pilipinas ay muli na namang papasok sa panibagong yugto na wala namang may dudulot na mabuti sa ating mga mamamayan. Dahil sa taong ito ay ma-impeach ang ating Pangulo, si Pangulong Erap. Mula nang umupo si Pangulong Rojas sa ganap nating kalayaan noong 1946 ay naging kadikit din ng bawat Pangulo ang iba't ibang isyong politikal. Ang pag-ungkat sa personal na buhay ni Pangulong Erap tulad ng pagkakaroon ng maraming asawa, ang kanyang pagiging manginginom at ang kanyang pagsusugal ay ang mga ilan sa pupunahin sa kanya at kasama rin ang pag-ungkat sa kanyang mga tagong yaman at ang pagkakaroon niya ng pamosong Midnight Cabinet. Tulad din ng ibang naging Pangulo ng ating bansa ay may kakabit din kay Pangulong Erap ang pagbabago ng batas. Ito ay sa pamamagitan ng pagsusulong niya ng Concord o ng Constitutional Correction for Development. Pero ang layunin lang naman daw nito ay ang makahikayat ng mga foreign investors. Bagaman ganoon ay tinutulan pa rin ng panukalang ito. Ito ay ng mga oposisyon ng mga makakaliwa at maging ng simbahang Katoliko. Nariyan din ang pagkakaroon ng hidwa ni Pangulong Erap sa mga broadsheet na kumikriticize sa kanya at sa kanya pamamahala. Para sa kanya ay naging bias ang Inquirer at ang Manila Times na idinimanda pa nga niya ng kasong lebelo. At maungkat din ang ilang pang mga katiwalian tulad ng BW Resources controversy. Sa taong ito ay marirelease ang kantang Pag-ikot ng Mundo ng bandang Shackle. Mula sa kanilang album na kaparehong pangalan din na Pag-ikot ng Mundo. Hindi man naging ganon kapopular ay nakakuha pa rin naman ng gold record ang nasabing album. At sa taon ding ito ay magbubukas naman ang Eugenio Lopez Jr. Communication Center. Isang studio at office building kung saan sinushoot ang ilang mga programa ng ABS-CBN. Narito din ang opisina ng Star Cinema at ang kanilang HR. Matatagpuan din sa building na ito ang ABS-CBN Film Archives na kinapapalooban ng pinakamalaking koleksyon ng pelikula sa ating bansa. Matatagpuan ang building na ito sa Diliman sa Quezon City. Sasalubong din sa bagong milenyo January 4, 2000 ang execution o ang hatol na kamatayan kay Alex Bartolome. Ito ay sa kaso ring na panggagahasa. At siya ang huling mahatulan ng kamatayan bago naman ma-abolish ang death penalty sa taong 2006. At mahatulan naman ang reklusyon perpetua sa Parañaque Regional Trial Court noong January 6, 2000. Itong sina Hubert Webb at ang 7 pa sa kasong pagpatay sa mga Visconde noong 1991. Nakasuhan din ang isa pang pulis dahil naman sa cover-up. Ginanap naman noong January 9, 2000 ng PBA drop kung saan ang first pick ay itong si Paulo Mendoza na kinuha ng Santa Lucia. Second pick naman itong si Mark Victoria na kinuha naman ng Papcola. At third pick naman itong si Dino Altiger para naman sa Pure Foods na mapupunta naman sa Alaska. Nagpatuloy din ang direct hiring ng mga teams kung saan kinuha ng Ginebra itong si JJ Helterbrand. At ito namang si Dondon Hontiveros ay kinuha naman ng Tanduay. Si Dorian Peña ay kinuha naman ng San Miguel at si Mick Pinisi sa Red Bull. At si Robert Wainwright na kinuha naman ng Santa Lucia. Muli namang bibida itong si Talia sa telenovelang Rosalinda na magsisimula naman January 10, 2000 sa ABS-CBN pa rin, kung saan magbabalik tambalan sila na Fernando Carrillo na muli rin naman papatok sa ating bansa. Sa mga panahon kasing ito ay nananatili pa rin naman ang kasikatan nitong si Talia na sinusuporta naman ng mga Pilipino. Sa taon ding ito 2000 ay i-release ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kauna-unahang bersyon
ng 10 peso coin sa ating bansa. Kung saan ay nakadesenyo itong sina Andres Bonifacio at Apolinario Mabini at sa kabilang side naman ay ang 1993 logo ng Bangko Sentral. Ang pagkakalikha ng 10 peso coin ay ang tuluyang magpapatigil naman sa pagpiprint o paglikha ng 10 peso banknotes noong 2001. Mare-release naman January 23, 2000 ang third studio album nitong si Julina Magdangal, ang On Memory Lane, na kinapapalooban ng revival song na Crying Time na sisikat sa bansa sa mga panahong ito. Isa pang pelikula ni FPJ ang mare-release naman sa taong ito, January 26, 2000, ang Dalubhasa. Tulad ng box office film na isusumbong ito sa tatay ko taong 1999, ay papatok din sa takilya ang pelikulang ito. At makakasama niya naman dito ang isa sa pinakamagandang leading lady sa pelikulang Pilipino, si Nanette Medved. Sumunod na buwan ng Pebrero, ay magiging available na international ang Windows 2000. Ito ang naging pangunahing business-oriented operating system ng Microsoft hanggang mai-launch nila ang Windows XP noong 2001. February 20 naman na magpasimula ng PBA 2000 season o 26 season. Sa pagkakataong ito ay papasok sa ligang bagong team na Batang Red Bull Energizers. Ito ay mula sa PBL kung saan bibit-bitin nila ang ilang mga players tulad itong si Davon Harp, Kirby Raimundo, Lordy Togade, Jimwell Torion at itong si Junti Valenzuela. Dito rin sa taong ito, 2000 ay magkakaroon ng investigasyon sa mga papeles ng mga field foreign players na pumasok nga sa liga noong 1999. Kung sila ba talaga ay eligible at may tugong Pilipino. Matapos naman ng mild explosion ng mayong volcano nakarang taong 1999 ay muli itong puputok sa taong ito 2000. Papasimula ito February 23 at magtatapos March 7. At February 28 hanggang March 1 ay sinasabing umabot ito ng Alert Level 5 o lumakas. Nagbuga ang bulkan ng mga pyroclastic. Lumikha din ng lahar na nakaapekto naman sa ilang bahagi ng probinsya na dahilan ng pag-evacuate ng libo-libong mamamayan sa mga danger zones. Maaga rin magsisimula sa taong ito ang pag-aasik ng kaguluhan at karahasan ng mga MILF nang bombahin nila ang dalawang bus na nakasakay sa ferry boat na Our Lady of Mediatrix sa Osamis City. Ito ay noong February 25, 2000 na kumitil ng 45 buhay at nagkaroon naman ng mahigit 100 sugatan. Malungkot na balita din ng isa namang aksidenteng pagsabog ang naganap sa minahan ng ginto sa Mount Diwalwal sa Moncayo, Compostela Valley na ikinasawi naman ng 11 minero at 40 naman ng sugatan. Mare-release naman March 7, 2000 ang album na Shades of Purple ng Norwegian pop duo na M2M, kung saan ay nakapaloob ang mga kantang Don't Say You Love Me, Mirror Mirror, Pretty Boy at marami pang iba. Mga kantang sobrang nag-hit sa ating bansa. Isa pang pag-atake noong March 16, 2000 ng mga MILF. Ito ay sa pangunguna ni Commander Bravo ang isinagawa naman sa Kauswagan sa Lanao del Norte, kung saan ay nakasagupa din nila ang ilang mga tropa ng gobyerno. 4 na po ang sinasabing binawian ng buhay sa panig ng MILF at 9 naman sa panig ng mga sundalo. Ilang araw lang ang nakalipas March 20, 2000. Tinukot naman ng mga abosaya pang 50 katao sa Basilan. Kabilang ang isang pare, mga guro at mga mag-aaral. Ito ay sa Sumisip at sa Tuburan. Ipakita mo! Sa kapareho ding araw, March 20, ay magpapasimula naman sa GMA7 ang anime na Hell Teacher Nube. Isa rin kakaibang anime dahil kakaiba ang kanyang kapangyarihan o kakaibang kapangyarihan ng bida. Dahil title pa lang ay alam mo na kung bakit. Isa rin ang anime na ito na nagustuhan at sinubaybayan ng mga kabataang Pilipino dahil sa ganda rin ng istorya. Sumunod na araw, March 21, 2000, ay agad namang binisita ni Pangulong Erap ang Kauswagan, Lanao del Norte dahil nga sa mga pangyayari dito. At dahil nga sa mga pag-atake ng MILF sa lugar, ay dito nakatuluyang idineklara ni Pangulong Erap ang all-out war ng gobyerno laban sa mga MILF. Isa pang anime ang kinaaliwan sa taong ito, ang Monster Rancher na magpapasimula naman March 23. Isang cute na Japanese anime na magugustuhan din na parang nahawig sa Pokemon.
Magpapasimula naman March 24, 2000 ang mga anime na Fushigi Yugi, isang anime na nagustuhan din dahil sa mga gwapo at maganda ang pagkakadrawing ng mga bida rito. Kasabay ang Sunny Pig naman na isa namang malasinsya ng datingan na anime na cute din naman. Ang mga anime na ito ay ang nagpatuloy ng legacy sa pagbibigay ng kaligayahan sa mga batang 90s. Bagaman ng mga batang 90s sa panahon ito ay may mga iba na rin pinagkakaabalahan. Marirelease naman sa taong ito ang kantang Full Again ng boy band na Westlife, na bahagi rin ng kanilang Westlife album na na-release last year 1999. Wala nang ma-release ang album na ito, sa mga taong lumipas ay magiging bahagi ng buhay ng Pilipino ang kanilang mga musika. You'd be surprised kung magkano lang yan. Yan din ang dating ng bago kong cellphone. New Talk and Text Prepaid. Sa buwan naman ng Abril ay mailo-launch naman ang cellular service sa ilalim ng Smart Communication, ang GSM brand na Talk and Text. Dati itong tinawag na Mobiline at PhonePal. Ang GSM brand na ito ay tatangkilikin ng maraming mga Pilipino. Dahil bukod sa mura na ay napakadami pa mga promo tulad ng mga Anlitex. Lalo na't mauso na sa mga panahon ito ang mga pakikipag-text meet, pakikipag-LAN at ang mga alikol na rin. Sa taon ding ito 2000 ay matatatag naman ang kumpanyang Frutas Holdings Incorporated na nakilala naman sa kanilang mga beverages product. Una silang nagbukas ng outlet noong 2002 sa SM City, Manila na nagtinda ng fruit juice at ng shake. Sa patuloy naman na opensiba ng gobyerno laban sa mga MILF ay natake nila ang kampo ng mga bandido sa Munay sa Lanao del Norte, kung saan ay 16 na MILF ang nasawi. Sa taon ding ito ay magbubukas naman ang Cebu IT Park, isang 27-hectare business park sa Cebu City. Ang lugar ay ang dating kinalalagyan ng Lahog Airport na de-develop nga para gawing information technology industry, na hanggang sa ngayon ay popular na popular sa ganitong larangan. Marirelease din sa taong ito April 18, 2000 ang album na Hoku ng American singer na si Hoku Clements, na kinapapalooban ng mga kantang Another Dumb Blonde, How Do I Feel at ang You First Believe na sumikat sa ating bansa. Sumunod na araw naman ay muli magdadalamhati ang ating bansa dahil sa isa na namang trahedya, ang malagim na pagbagsak ng eroplanong Air Philippines Flight 541. Ito ay sa isang coconut plantation sa Garden City sa Samal. Ang eroplanong ito ay may ruta mula sa Ninoy Aquino International Airport patungong Davao City, kung saan dahil sa pagbagsak nito ay nasa 124 na pasahero at 7 crew ang binawian ng buhay. Ang trahedyang ito sa ngayon ay nananatiling deadliest air disaster sa ating bansa. April 22, 2000. Dahil naman sa ginawang pagpaslang ng grupong Abu Sayyaf sa mga bihag nilang teacher, ay naglunsad ng matinding opensiba ang pamahalaan sa kanilang kampo sa Camp Abdurrajak sa Basilan. April 28 nang tuluyang makubkob ng mga sundalo ang kampong ito at mapaslang ang 25 sa panig ng mga Abu Sayyaf. Pero sa kasagsagan ng bakbakang ito ay nagawa pang tukutin ng iba pang miyembro ng Abu Sayyaf ang 21 katao kabilang 10 turista at 11 trabador sa isang resort sa Sipadan sa Malaysia. Isa pang kampo ng MILF ang nakubkob ng mga militar noong April 27, 2000. Ang kampo sa Baloy sa Lanao del Norte, kung saan 26 na rebelde ang napaslang sa sagupaan. Siya ba ang dahilan kaya ako... At sa taon ding ito ay marirelease ng phenomenal diva Jessa Zaragoza ang kanyang album na Siya Ba Ang Dahilan, kung saan nakapanood dito ang kantang Siya Ba Ang Dahilan na sisikat din at papatok sa music scene ng bansa. Marirelease naman May 2, 2000 ang international R&B song na 6812 ng singer na si Brian McKnight. Mula sa kanyang album na Back at One at ang kanyang mga kanta ay tatangkilikin din hanggang sa makabagong panahon. Isang malungkot na balita naman ng 4 pang mga bihag ng Abu Sayyaf ang nasawi dahil sa engkwentro nila laban sa militar, kabilang ang isang pari at 3 guro. Sumunod na araw, May 4, 2000 ay marirelease ang computer virus na I Love You virus o Love Bug o Love Letter. Sa itong computer worm na makaka-infect sa milyong personal Windows computer dahil magugulat ka na lang na mayroong mag-i-email sa iyo na ang subject line ay I love you
At kapag binuksan mo ito ay mag-activate na at ma-inflict na nga at madadamage nito ang local machine at ma-overwrite niya ang ilang mga files. Itinurong sa larin dito ang 24 years old na computer science student ng AMA Computer College na si Onel de Guzman, isang Pilipino. Sinasabing nakalikha siya ng isang malware na nakaapekto sa buong mundo nang hindi niya namamalayan. Ayon sa kanya, nagkataon naman na walang batas laban sa ganitong krimen, kaya naman napalaya rin siya. At maraming taon pang lumipas bago makalikha ng batas laban sa ganito na may tuturing na isang cybercrime. Sa totoo lamang ang taong 2000 ay masabing isa talaga sa pinakamadugong taon sa kasaysayan ng bansa dahil sa kaguluhan sa Mindanao at iba pang mga karahasan. Tulad ng May 26, 2000 kung saan ay 6 ang nasawi at 37 naman ang sugatan. Ito ay sa magkahiwalay na pagsabog sa mga bus sa Surigao at sa Butuan. Ano, hindi ka ba natutuwa? Mula ngayon hindi tayo magkakahiwa-hiwalay. Samantala sa bonding ito, May 10, 2000 ay may papalabas naman sa mga sinehan ang isa sa pinakamagandang pelikula ni Vilma at itong si Claudine Barreto, Ang Anak. Ito ay dinirect na Rory Quintos at screenplay naman mula naman kay Ricky Lee. Kaya naman makakalikha ka talaga ng isang napakagandang pelikula. Isang heavy drama at tumatalakay naman sa hindi magandang resulta ng pagiging isang OFW sa isang pamilya. Bagaman sa bandang huli naman ay mariresolve rin naman ang kanilang problema. Kumita ito ng 165 million na masabi ring isang box office. Tama na. Pati ako naiiyak eh. May 17 ay marirelease naman ang isang comedy film na Mana-Mana Tiba-Tiba na pinagbidaan itong sina Andrew E. at Bayani ang Bayani. Kwento ng isang dalawang lalaki na aksidenteng mapapamanahan ng isang milyonaryong yumao. Ito ay dahil sa aksidente rin nilang pagpirma sa official guestbook ng burol nito. Pelikulang punong-puno ng katatawanan na magugustuhan din ng mga Pilipino. Ilang araw lang ang lumipas May 25, 2000 nang hijackin naman ng Philippine Airlines Flight 812 bago ito lumapag sa Manila. Ito ay nang nagngangalang Agosto Lacandula. Nakalaunan ay makikilala sa totoong pangalan na Reginald Chua. Ayon sa investigasyon ay problema sa pagkakatanggal sa trabaho at pinansyal ang nagudyok dito para gumawa ng masama. Nang hindi siya payagang makapunta sa cockpit ay nagdesisyon na lamang ito na kunin ang mga mahalagang gamit at pera ng mga pasahero ng eroplano at saka siya tumalon sa eroplano sa gawing Antipolo Rizal gamit ang homemade parachute lamang. Kaya nga lang sa kasamaang palad makalipas sa 3 araw ay natagpuan ang katawan niyang walang buhay. Ito ay nakabaon sa putikan sa Quezon. Siya ay binawian ng buhay dahil sa kanyang paglundag sa eroplano at ayon sa mga otoridad ay hindi raw bumukas ang kanyang homemade parachute. It's my life, it's now or never. Marirelease naman May 29 ang album na Crush ng bandang Bon Jovi kung saan nakapaloob dito ang kantang It's My Life na magtatap naman sa mga chart at sisikat din sa ating bansa. Sa buwan naman ng June ay marirelease naman ang kantang Breathless ng Irish family band na The Horse. Kantang nakapaloob sa album na In Blue na sisikat sa bansa at mapapatugtog sa napakaraming mga radio stations. Ipapalabas naman sa ABS-CBN ang Japanese anime na nakakawig din sa Pokemon, ang Digimon. At dahil naman nauuso ang mga ganitong anime sa panahon ito, ay papatok din ito sa bansa at magugustuhan syempre ng mga kabataan. Sa pang-aksidente ang nangyari naman sa tren. Ito ay noong June 8, 2000 nang bumangga ito sa isang truck sa isang railroad crossing sa Manila. Isang binawian ng buhay dito at marami ang sugatan. June 10, 2000 na magpapasimula naman sa Viva Television o sa IBC 13 ang horror drama anthology series na Kagat ng Dilim. Isa rin ito sa sinubaybayan ng mga mahilig sa katatakutan ng mga panahong ito. At November 27, 2020 naman ang marivive ito sa TV5 hanggang sa ito ay magtapos din taong 2021. Sumunod na araw naman June 11, 2000 ay binawian naman ng buhay ang HIV patient na si Sarah Jane Salazar. Siya ay nakilala dahil sa kanyang paglantad sa kabila ng kanyang karamdaman. Bahagyaring na-sensationalize ang kanyang buhay dahil sa maraming ang takot sa dinadala niyang sakit. At naisa pelikula pa nga ang kanyang buhay
na may titulong The Secret of Sarah Jane, Sana'y Mapatawad Mo, na pinagbidahan naman itong si Jelly de Belen, kung sana'y nanalo pa nga siya ng Best Actress sa Gawa Durian. June 30 naman 2000, na marilis naman ng international rock band na Vertical Horizon ang kanilang kantang You're Agad, isang alternative song na tatatak din sa bansa dahil sa ganda nito. Huwag mo mukhang tanga, hahabol sa kanya. At June 19 naman 2000 ay marirelease naman ang album na Jeremiah ng Pinoy band na Jeremiah, kung saan nakapaloob naman dito ang kantang Bakit Ka Iiyak, sisikat din sa ating bansa hanggang sa panahon natin sa ngayon. June 21 naman 2000 nang magbukas naman ang Philippine Bank of Communications Tower o PBCom Tower na umawak ng record bilang tallest building sa bansa mula taong 2000 hanggang 2017 na may taas na 849.7 feet. Isang cute na anime naman ang nagpasimula sa ABS-CBN June 26, 2000, ang Swiss Family Robinson. Nagustuhan din ito ng mga kabataang Pilipino dahil sa ganda ng kwento nito. Sa pagpasok ng buwan ng Hulyo, July 1, 2000, nang bihagi ng mga Abu Sayyaf ang televangelist na si Wildy Almeida at ang 11 pa nitong kasama sa Jesus Miracle Crusades. Ito kasi yung sinabi ni Wildy Almeida na papatigasin niya raw ang mga Abu Sayyaf, kaso siya ang nagkaproblema. Bakit ba biglang naglaho ang pag-ibig? Sa kaparehong araw ay marirelease ang I Remember the Day New Version album ni Paul Sapiera, kung saan nakapaloob dito ang hit song na Bakit Sinta. Nakubkob naman ng AFP July 9, 2000 ang main cap ng MILF na Camp Abubakar sa Maguindanao, dahil ito sa kanilang pinag-igting na opensiba. At dahil naman sa magkakasunod na pag-ulan ay naipon ng tubig sa isang tambak ng basura sa Payatas Dam site na naging dahilan naman ng pagguho nito sa mga kabahayan. Ang sobrang lapit ng mga naninirahan sa gabundok ng basura ay talaga namang napakadelikado. Nasabing mga nasa mahigit 230 ang kumpirmadong nasawi sa trahedyang ito. Bagaman sinasabing 800 pa daw ang nawawala. So ganun kadami. Isa ito sa pinakamalalang trahedya sa ating bansa. Hindi lang sa taong ito, kundi maging sa kasaysayan. Sumunod na araw naman, July 17, 2000, ay marirelease naman ang repackaged version na album ni Carol Banawan na Carol, kung saan nakapaloob dito ang mga kantang Iingatan Ka at Bakit Di Totohanin. Mga kantang tatatak din sa OPM scene. Sabay-sabay naman na magbubukas ang 3 istasyon ng MRT Line 3, July 20, 2000, ang Ayala Station, Magallanes at ang Taft Avenue Station. Ilan ang halaman sa awiting Bahay Kubo? July 25, 2000 ay pinalabas naman sa mga sinehan ng pelikulang Pero o Bayong the Movie o Not the TV, na syempre pagbibidaan na itong sina Jan Estrada, Randy Santiago at Will Revillame, kasama sina Roderick Paulante, Ame Perez at marami pang iba. Kwento na magpapinsan na harapin ng swerte sa Maynila, kung saan sila ay mapipili na sumali sa isang game show, sa isang noontime show. Let the dogs out! Let the dogs out! Sa kaparehong araw naman ay marirelease naman ang kantang Who Let the Dogs Out ng grupong Bahamen. Ito ay mula sa kanilang album na Who Let the Dogs Out na sisikat din sa bansa sa mga panahong ito. I don't know, but I believe. Sa buwan naman ng Agosto ay marirelease naman ang last single ng boy band na Boyzone, ang Everyday I Love You. Ito ay bago ang kanilang paghihiwa-hiwalay, kung saan ay magsosolo na kasi itong si Ronan Keating. Malungkot pero ganun talaga. Hindi man sila ganun tumagal ay kahit papano naman ay nakalika sila ng mga magandang awitin. August 2, 2000 ay magpapasimula naman sa GMA7 ang isa naman sa pinakatumatak na investigative docudrama show, ang Investigador, na pinag-usan nitong si Mike Enriquez. Tumalakay ito sa mga krimen at sa mga modus. Isang public service show din na tumatak sa bansa na tumagal din na umabot hanggang 2023 hanggang sa bawian ng buhay itong si Mike Enriquez.
Marirelease naman August 8, 2000 ang album na Hotshot ng Jamaican singer-rapper na si Shaggy, kung saan nakapaloob dito ang kantang Angel. Ang kantang ito ay sobrang mag-hit sa bansa na hanggang sa ngayon ay kinakanta pa rin sa mga bar, concert at sa mga videoke. August 11 naman ay naganap naman ang isa sa pinakamaras na enkwentro ng mga kapulisan at isang kulto na kung tawagin ay Tad-Tad. Ang kanilang splinter group na Christian God Spirit. Sa kanilang paniniwalang hindi sila tatablan ng bala ay hindi nagpa-aresto ang isa sa kanila sa kasong frustrated murder. Ang leader ng kanilang grupo na si Alfredo Opsiana. Sa kabila pa na ito ay sinugod pa niya ang mga kapulisan na magiging dahilan ng kanyang pagkasawi at ng 15 pa niyang mga kasama. Ipinalabas naman sa mga sinehan ng pelikulang ika-13 kapitulo. Isang horror film na pinagbidahan itong si Ann Curtis, Chuy Del Rosario, Christopher De Leon, Albert Martinez, Sasha Padilla, Cherry Hill at marami pang iba. Kwento ng labanan ng kasamaan at kabutihan sa pagkatao nitong si Angela, na ginampanan nga nitong si Ann Curtis. Kapit kamay, tayong dalawa. At sa taon din ito ay marirelease din ang album na Jerome Abalos ng singer na si Jerome Abalos, kung saan nakapaloob dito ang massive hit na Larawang Kupas na talaga namang tatak sa ating bansa at kinakanta hanggang sa panahon natin sa ngayon. If you want to stay ahead with a new mobile like this cool prepay orange Nokia 3310. Buwan ng Setyembre, September 1 naman, nang ma-release naman ang Nokia 3310, isang GSM mobile phone na papalit sa 3210 at magiging isa sa pinakapopular na cellphone sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas. Kung saan ito'y bumenta ng mahigit 126 million units at naging isa rin sa pinaka-iconic phone ng Nokia. Nariyan kasi na bukod sa madali itong gamitin ay matibay din ito. Kaya nga sa panahon natin ngayon na laos na ay binansagan na itong pangalso hanggang sa mapalitan ng mga ganitong klaseng unit ng mga Galaxy at ng mga Android. Sa taon din ito 2000 ay sabay-sabay na marirelease ang mga kantang nilunok kong lahat ni Selena Sevilla, kahit gaano kalaki ni Alina at aray ni May Rivera. Mga kantang may mga kiliti na pinasimulan nitong si Mystica noong taong 1999. Mga kantang kinaaliwan at tinawanan dahil sa pagiging double meaning ng mga ito. September 9, 2000, papasimula naman sa GMA7 ang Kakaba-Kaba, isang weekly horror fantasy series na kinaaliwan din at kinatakutan ng mga Pilipino. Bagaman 2 taon lang itong umere mula 2000 hanggang 2002. September 10 naman, 2000, nang gawin ng component city ng Bulacan ang San Jose del Monte. Ito ay sa pamamagitan ng Republic Act No. 8797 hanggang sa ito'y tuluyan na maging highly urbanized city noong 2020. Ipinalabas naman sa mga sinehan ng pelikula ni Mel Chonglo na Lagarista na pinagbidahan nitong si Piolo Pascual. Kwento nitong si Gregory, isang transporter ng mga film reels sa iba't ibang sinehan sa Kamaynilaan at ang kanyang mga karanasan at enkwentro. Nagpasimula naman September 15 ng Summer Olympics 2000 na ginanap sa Sydney, Australia. 199 na bansa ang nakalahok dito. Ang ating bansa ay nagpadala ng 20 manlalaro sa 9 na laro. Bagaman sa uli sa pagkatapos ng Olympics ay wala tayong nauwi kahit na anong medalya. Sa buwan din ng Setyembre nagpasimula rin ang television sitcom na Idol Ko Sikap. Isa rin itong palabas sa kinaaliwan at kinagiliwan ng mga Pilipino. Hanggang sa ito'y magtapos noong 2005 na may 505 na episodes. Marirelease naman September 18 ang album na Teen Hearts ng girl group na Teen Hearts, kung saan nakapaloob naman dito ang kantang Di Ko Kaya, nasisikat din sa ating bansa. September 22 naman nang ma-release naman ang international song na Again ng singer na si Lenny Kravitz. Bahagi ito ng nirelease niyang album na Greatest Hits, kung saan ang tanging bagong kanta lamang ay ang kantang Again. Papatok din sa bansa sa taong ito ang album ng bandang Lifehouse na No Name Face na ma-release naman September 25, 2000, kung saan ay nakapaloob dito ang mga kantang Breathing, Six Cycle Carousel at Hanging by a Moment na mag-hit din ang gusto sa ating bansa. Sa mga panahon kasi ito ay malapit na rin mauso magsimula
Sa atin yung mga banda na may genre na kung tawagin ay pogi rock. Samantalang kagandahan naman ng tugtugan ng Lifehouse, ang Vertical Horizon at ng Jars of Clay ay ang kanilang mga Christian team na kanta. Isang magandang pelikula din ang napalabas sa takilya September 27, 2000, ang Yakapin Mo ang Umaga. Pelikulang idinirect ni Jose Reyes na pinagbidaan ng mga batikang artista na sina Christopher De Leon, Lorna Tolentino, Kogi Domingo at marami pang iba. Kwento ng isang teenager na mapapariwara dahil sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Punong-puno ito ng aral na pwede nating magamit sa ating buhay. Naging laman naman ng balita September 9, 2000 ang pagpanaw ng artist, writer at guro na si Maningning Miklat. At ayon sa ulat ay tumalon daw ito sa 7th floor ng Education Hall building ng Far Eastern University kung saan siya mismo nagtuturo. Maraming nang hinayang sa maagang pagpanaw nitong si Maningning dahil sa kanyang mga talento. Marami siyang mga naipinta at naisulat na libro. Kaya naman marami rin ang nagtaka kung ano bang naging dahilan ng kanyang pagpanaw. May mga nagsasabi na dahil daw sa depresyon at may mga nagsasabi rin na problema raw sa pag-ibig. Hanggang sa paglipas ng panahon ay nabuo pa isang urban legend sa campus ng FEU kung saan sinasabi nagpapakita pa raw ang kaluluwa nitong si Maningning. Pero sa kabila ng lahat ng mga ito, ang totoo at mahalaga ay maraming naiwang inspirasyon nitong si Maningning sa paglikha ng mga obra at sa panitikan. Sa buwan naman ng October 2, 2000, na magpasimula naman sa RPN9 ang original na version ng television drama na May Bukas Pa, kung saan bumida dito sina Dina Bonnevie, Cherry Hill, Albert Martinez at marami pang iba. At 2009 na magawa nito ng remake sa ABS-CBN. Sa buwan ding ito, Oktubre, ay magaganap ang expose nitong si Chavit Singson, kung saan ay aakusahan niya na itong si Pangulong Erap na sinasabing kaibigan niya rin daw, na nagpaplano raw na siya ay paslangin kung hindi niya ibibigay ang share ng Pangulo ito sa illegal na wedding at sa mga tobacco revenues. Inamin din itong si Chavit Singson na siya ang kolektor ng mga ito sa Luzon. At ang ginawa niyang revelasyon na ito laban kay dating Pangulong Erap ay ang nag-trigger naman sa sambayanan na naging dahilan din ng maraming pagpoprotesta laban sa Pangulo at mauuwi pa sa impeachment. October 10 naman nang marilis naman ang Wigfield 3 album ng Danish singer na si Sunny Charlotte Carlson, natatawagin ding Wigfield, kung saan ay nakapalob naman dito ang nakakaindak na kanta na Duwop, nasisikat din sa ating bansa. Sa kaparehong araw din, October 10, may ipapalabas naman sa mga sinehan ng romantic comedy film na Kailangan Ko Ikaw, na pinagbidaan naman itong sina Regine Velasquez at Robin Padilla. Isa rin itong magandang pelikula sa taong ito na idinirect naman itong si Joyce Bernal. Kwento naman ito ng isang sikat na singer na may date ng isang mekaniko nang dahil sa pagkapanalo nito sa isang show na ang premyo nga ay makadate nga ang sikat na singer. At dito sila magkakakilala at mahuhulog sa isa't isa. October 18, 2000. Dahil naman sa mga akusasyon kay Pangulong Erap ay tuluyan nang na-file ang impeachment complaint laban sa kanya. Ito yung namang oposisyon syempre at ng batasan. Ito yung noong November 13. Isang bagyo naman ang pumasok sa bansa October 27, 2000. Ang bagyong Reming na nanalasa naman sa Kabikulan, sa ibabang bahagi ng Southern Luzon at maging sa Kamaynilaan. Meron itong dalang napakalakas na pagulan na naging dahilan ng pagkasawi ng 40 katao at ng pagkasira ng 100,000 mga kabahayan. At sa unang pagkakataon naman, mula naman ng ma-launch ng Itbulaga ang segment na Laban o Bawi, ay meron ng mananalo ng jackpot prize nito na 1 million pesos. Ito ay noong October 28, 2000. Isa namang napakaganda at astig na anime ang nagpasimula naman sa GMA7 October 30, 2000, ang Trigun. Makikilala dito ang bidang si Vash the Stampede, isang magaling na gunman na lalaban sa mga bounty hunters. Isang bagyo pa ang agad na pumasok sa bansa sa buwan naman ng November 1, ang bagyong Senyang, na direktang tumama naman sa Metro Manila. At ang bagyong ito naman ay kumuha ng 26 na buhay. Just to know that every song
Sa taon ding ito ay maghihit naman ang kantang Ordinary Song nitong si Mark Velasco. Isang kantang kalmado pero tatagos talaga sa puso. Simpleng acoustic song na nagpapakilig sa mga kababaihan kapag inaawit sa kanila. At bukod sa napagkakamalan pa itong foreign song, ay nananatili rin ang kasikatan nito hanggang sa makabagong panahon. Experience cuisines of the Orient as we bring you a sumptuous serving of sophisticated fun. November 4 naman, na magpasimula namang ipalabas sa IBC13, ang Philippine Television Variety Show na Lunch Break, na orihinal na pinag-usapan nitong sina Jojo Abellana, Dan Cruz, Earl Ignacio, Michael Laigo, Yam Ledesma, Yoyoy Villame at marami pang iba. Pinalitan nito ang alas 12 sa 13 at pinalitan naman ito ng It's Chow Time. Sa taon din ito, year 2000, ay marirelease din ang album ni Ogel Casid na Now and Then, kung saan ay nakapaloob naman dito ang mga hit song na Kung Mawawala Ka, Kahit Na at Ikaw Lang. Sa totoo lang ay napakaganda ng mga kanta sa album na ito na masabing pwede rin maihilera sa mga sikat na OPM sa ating bansa. Isa pang magandang pelikula naman ang nagustuhan ng mga Pilipino na pinagtambalan naman itong sina Judian at Piolo Pascual na napalabas naman noong November 12, 2000 ang Kahit Isang Saglit. Kasama din nila dito si Leandro Muñoz. Isang romantic drama film na kakaiba ang istorya at syempre papatok din sa takilya. Samantala kasabay naman ang pagkakaboto ng Kongreso na ma-impeach nga itong si Pangulong Erap. November 13, 2000 ay magpapasimula namang ipalabas sa ABS-CBN ang television drama series na Pangako Sa'yo. Ito'y pagbibidahan ng Jericho Rosales at Christine Hermosa. Teleseryeng papatok ng gusto sa ating bansa at magpapasikat sa tambalang Echo at Christine. Tatatak din ito dahil sa ganda ng kwento nito at magiging mga tauhan sa seryeng ito ay mamahalin din ng mga Pilipino kahit pa yung mga kontrabidang kinainasan. At dahil nga sa ganda ng nasabing teleserye ay sumikat din ito international. Sa kapareho ring araw, November 13, 2000, ay magpapasimula naman sa IBC13 na international game show na Who Wants to Be a Millionaire, na original na pag-hosta nitong si Christopher De Leon. At matapos sa IBC13, ay maililipat naman ito sa TV5 noong 2009, kung saan si Vic Soto naman ang magiging bagong host. Isang krimen naman ang naganap November 24, 2000, ang Dacer Corbito double murder case. Nang itong sina Salvador Bobby Dacer at ang kanyang driver na si Emmanuel Corbito ay dinukot sa Metro Manila at Calaunan ay natagpuan ng bangkay. Bagaman nadawit dito si Pangulong Erap, Lacson at iba pang mga miyembro ng PAOK-TF, hanggang sa ngayon ay nanatiling hindi nalulutas ang nasabing kaso. Sa pagtatapos naman ng buwan ng Nobyembre, November 30, ay papasok naman sa bansa ang bagyong Toyang na magla-landfall naman sa Eastern Samar at sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Ito naman ay lumikha ng mga landslides at matinding pagbaha at kumuha rin ng 48 buhay. Sa buwan naman ng Disyembre ay magpapasimula naman ang pagpa-franchise sa ating bansa ng Ministop, isang convenience store na mula sa Japan na dadalhin ng Robinsons Retail Holdings Incorporated. Mula sa taong ito 2000 hanggang sa kasalukuyan ay dadami ang mga branch nito at makikilala sila sa kanilang mga produkto hanggang sa salay magpalit na rin ang pangalan at tatawaging Uncle John's. Isa namang pelikulang punong-puno ng katatawanan ng maipapalabas sa bansa, December 6, 2000, ang Juan and Ted Wanted, na pinagbidahan naman itong sina Jano Gibbs at Bayani ang Bayani. Kwento ng dalawang puga at ang kanilang mga adventure. Pumasok naman sa bansa ang huling bagyo ng taon, December 6 din, ang bagyong Olpiang. Ang bagyong ito ay muli magpapabaha sa Kabisayaan at magiging dahilan din ng mga landslides na kukuha naman ng 3 buhay. Sumunod na araw, December 7, 2000, ay tuluyang nagsimula na ang impeachment trial kay Pangulong Erap sa Senado at may televise pa nga ito sa mga pangunahing TV station sa bansa na masasaksihan ng maraming mga Pilipino. Presenting the Arriba family. Miss Jolina Magdangas, Winona Arriba. Isa pang comedy sitcom ang mabobroadcast naman sa ABS-CBN. Ito ay December 9, 2000, ang Arriba Arriba. Ito naman ay pagbibidahan nila Julina, Camille Prats, Ayay de las Salas, Heart Evangelista John Lapus,
Rupa May Quinto at marami pang iba. Nagtapos naman December 20, 2000 ang 2000 PBA season kung saan nag-champion ng Alaska sa All Filipino Cup, San Miguel naman sa Commissioners at Governors Cup at hinirang naman ang Most Valuable Player tong si Danny Ildefonso. Sa mga panahon ito ay talagang napakalakas talaga ng San Miguel dahil sa kanilang double D, Danny Sigel at Daniel Ildefonso nga. Kung sa bagay ay malakas pa rin naman ngayon ang San Miguel at sa tingin ko ay hindi na hihina pa. December 21, 2000 naman, nang ma-release naman ang solo album nitong si Ellie Buendia, ang Wanted Bed Spacer, na sinasabing sinimulan niyang gawing taong 1999 pa. Bagaman ayon kay Ellie sa kanyang interview, ang album daw na ito ay parang laro-laro lamang o parang nag-eksperimento lamang siya. At wala rin daw siyang balak na i-market ito. At sa taon din ito, year 2000, nakapasok naman sa Metro Manila Film Festival ang mga pelikulang Ping Lacson Super Cup, Markova, Comfort Gay, Sugatang Puso, Spirit Warriors, Tanging Yaman at Death Row. Ito yung taon na napakahirap pumili kung sino talagang mananalo bilang Best Picture. Dahil sa napakaraming mga magandang pelikulang nakasali. Nakuha ng Tanging Yaman ng Star Cinema ang Best Picture na sunundan naman ng Death Row. Best Actress naman itong si Gloria Romero at Best Actor naman itong si Johnny Delgado para pa rin sa Tanging Yaman. Sabi nga nila ang Kapaskuhan ay para sa mga bata. Dahil sa panahon ito, iiwan na ng dahan-dahan ng mga batang 90s ang kanilang kamusmusan. Panibagong yugtuna ng buhay para paunlarin ang mga sarili. Bago magtapos ang taon, isang malagim na pangyayari pa ang magaganap sa bansa. Ang Rizal Day Bombings o December 30 Bombings, isang serye ng pambobomba na naganap sa isang araw lamang, kung saan 22 ang binawian ng buhay at mahigit 100 naman ang sugatan. Kabilang sa mga lugar na pinasabog ay ang Plaza Ferguson sa Malate, sa lugar ng Makati sa Naiya at isang bus naman na bumabiyahe sa EDSA at sa Blumentritt Station ng LRT Line 1 kung saan pinakamarami ang naging casualties. Sinasabing gawa rin ito ng mga rebuilding MILF. Ang taong 2000 ay punong-puno talaga ng karahasan na nakaapekto ng gusto sa katahimikan at seguridad ng ating bansa, lalo na sa ating ekonomiya. Marami ang halos ayaw ng lumabas ng bahay at mamasyal, sumakay ng bus dahil sa takot. Paranoid ng maraming mga Pilipino sa sunod-sunod na karahasan na nangyari. Tumagdag pa ang mga krimen, mga trahedya, kaguluhan sa politika at ang kaguluhan sa Mindanao. Kaya naman saan mo kukunin ang ideya ng kaunlaran sa ganitong kalagayan ng bansa? Malungkot, sobrang lungkot na damay tayong mga mamamayan sa kung ano ay tinatakbo ng ating lipunan. Sa pagpapalit ng taon ay bitbit natin ang problema ng bansa. Magpapatuloy ang impeachment trial laban kay Pangulong Erap hanggang siya ngay umalis na lamang sa kanyang posisyon at mapalitan ng kanyang pangalawang Pangulo na si Gloria Arroyo. At magpapatuloy pa rin ang matinding kaguluhan sa Mindanao. Muli maraming salamat sa inyong mga pao sa inyong pagsama sa video natin sa araw na ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari ka na mag-subscribe nang sa ganoon ay makasunod ka sa ating mga topic at mga timeline. Tsaka pala mga paos, sa pagkakataon tayo sasabihin ko na rin sa inyo na baka magsingit na rin tayo ng mga single topic lamang sa pagitan ng bawat taon o sa pagitan ng bawat timeline. Nang sa ganoon ay hindi naman maumay ang ating mga tagapanood. Muli maraming salamat sa inyong mga paos at see you sa next episode. Bye bye.